Makalipas lamang ang ilang minuto, dumating na nga ang albularyo. Pagpasok nito, agad naman siya nitong tinawag para umpisahan ang kanilang pagsasanay. Sa kabila ng antok na nararamdaman noon ni Tadag, pinilit niyang pakinggan ang bawat katagang sinasabi ng matanda sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na yon ay importante. Maya-maya pa, paglabas ng albularyo ng dala nitong libreta, bigla namang napatahimik si Tadag habang yon ay pinagmamasdan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, isa-isa namang ipinaunawa ng matanda sa kanya kung ano ang gamit ng mga buhay na salita. Una nitong itinuro ang pag-aalis ng mga sabulag ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Inilahad din sa kanya ng matandang yon na simple lang ang pag-aaral ng ganoong karunungan sapagkat yon ang pinakaunang aral na pinag-aaralan ng isang disipulo. Matapos naman yung marinig ni Tadag, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pang matuto. Bago sumapit ang hating gabi, doon na naunawaan ni Tadag ang mga pundasyon ng pag-aalis ng sabulag. Kaya na din niyang gumamit ng tigalpo ng hindi gaanong humihingi ng tulong sa singsing ng kaptan. Sa paglipas pa ng mga oras, natapos na nga nila ang unang hakbang ng pagsasanay. Bago lumisan ng matanda, inilahad nito sa kanya na sa mga susunod na araw, pag-uusapan nila ang tungkol sa pangkat ng mga kulto. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang sinasamahan papalabas ng bahay ang matanda. Sa pag-alis nito, minabuti niya munang manatili sa labas upang pagmasdan ang ganda ng kalangitan. Habang pinagmamasdan niya ang ganda nito, may mga katanungan naman sa kanyang isipan na pilit niyang sinasagot. Sa pagtagal kasi ng panahon na tinatangan niya ang singsing ng diwata, animoy naliligaw na ang kanyang kaisipan sa tamang landas. May mga pagkakataong naiisip niyang mali ang kanyang ginagawa pero hindi niya yun gaanong maipaliwanag. Sa pagsapit ng umaga, muli na naman siyang naging abala sa pagkapas. Sa araw na yon, mga aswang naman ang kanyang trabahador alinsunod sa kanilang kasunduan. Hindi na rin yun gaano pang binantayan ni Tadag, lalo pat alam naman niyang walang mangyayaring masama sa mga ito. Lumipas ang ilang oras, paisa-isa naman yung tumungo sa kanyang tahanan. Pagsilay niyang tapos na ang trabaho ng mga nilalang, agad naman niya yung inutusan na iimbak sa loob ng imbakan ang kanilang mga naani. Matapos yan, isa-isa naman niyang hinatian ang mga ito ng ani. Kinahapunan, nang wala nang nagtatrabaho sa kanyang lupain, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang magpahinga. Habang nagkakape siya sa tabi ng bintana, tulala naman siyang nakatingin sa labas dahil sa lalim ng kanyang iniisip. Makalipas lamang ang ilang minuto, tanging pagbuntong hininga lang naman ang nagawa ni Tadag habang nagwiwika sa kanyang sarili ng, "Sa mundong ito, kinakailangan kong wag tiwala sa sinumang tao." Matapos niyang masambit ang bagay na yon, doon niya biglang naalala ang nangyari sa amo niya. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya ang ginawa nito sa kanya ang nagtatak sa kanyang isipan ng mga katagang yon. Para kay Tadag, hindi ligtas ang magtiwala sa sinuman, lalo pat hindi niya hawak ang isip ng mga ito. Maaaring ang iba sa kanyang mga kinikilalang kaibigan ay pasimpleng gumagawa ng hakbang para siya ay pabagsakin sa pwesto. Naniniwala din siya na upang maalis ang banta sa kanyang buhay ng kahit na sino, kinakailangan niya yung maunahan bago pa man siya nito mapagplanuhan. Makalipas lamang ang ilang minutong pag-iisip,
bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa labas ng kanyang tahanan. Pagsilay niya sa kahon ng palay na tapos ng magapas, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang 3 kalalakihang abalang-abala sa pag-aamoy sa lupa. Kahit ilang beses niya na yung tinawag, tila bang hindi siya nito naririnig. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang lumabas ng bahay si Tadag para sigawa ng mga panauhin. Habang ginagawa niya ito, animoy hindi natitinag ang 3 na parabang mas importante ng di hamak ang hinahanap nila kumpara sa umaalab na presensya ni Tadag. Maya-maya pa, nang makalapit na siya sa 3, agad naman niyang hinawakan sa ulo ang isa sa mga ito habang seryosong nagtatanong dito ng, "Mga bingi ba kayo? Anong hinahanap niyo sa lugar ko?" Nang marinig naman yon ng lalaking kanyang hinawakan, tanging pagngisi lang naman ang nagawa nito habang unti-unting dumudulas sa kanyang mga kamay. Sa paglayo ng lalaking yun sa kanya, agad namang tumigil ang 2 nitong kasama para pakiramdaman siya. Alam ni Tadag na hindi ordinaryong tao ang mga nilalang na yon, lalo pat amoy na amoy niya sa katawan ng mga ito ang mga natuyong dugo ng tao. Sa paglapit ng mga ito sa kanyang kinaroroonan, agad naman niyang hinawakan ng singsing habang taimtim na nag-uusal. Bagaman wala pang ginagawa ang mga nilalang na yon, nanatili siyang nakaalerto nang sa gayoy magagawa niyang masalag ang pag-atake nito. Maya-maya pa, pagbaba ng kamay ng 3 panauhing yon, kitang-kita niya ang pagkunot ng mga noo nito habang sumasagot ang isa ng, "Bahagi kami ng lahi ng pamilyang nilipol mo. Pero huwag ka mag-alala, hindi kami naparito para gumanti sa'yo. Hayaan mong gawin namin ang aming ipinunta at kunin ang mga baka na inyong kinuha. Pangako, makakasiguro kang walang mangyayari sa'yo masama dito." Dahil sa sinabi ng lalaking yon, bigla namang nandilim ang paningin ni Tadag. Sa lahat kasi ng katagang kinasusuklaman niyang marinig, yun pa ang nabanggit sa kanya ng nilalang. Walang sabi-sabi, agad naman niyang kinuha ang lubid na nakapulupot sa kanyang bewang at mabilisang pinaghampas ang mga nilalang. Pagsilay naman ng mga ito sa kanyang ginawa, dali-dali naman yung nagsilundagan para umiwas. Makalipas lamang ang ilang minuto, halos hindi pa rin natatamaan ni Tadag ang mga ito. Medyo napapaisip na din siya sa ginagawa niyang pagsugod sa kadahilanang nasisiguro niyang ibang uri ng mga salum ang kanyang kinakaharap. Kung hindi siya nagkakamali, ang mga salum na yon ay parte ng pinakamataas na uri ng lahi nito. Bukod kasi sa hindi yun basta-bastang naaapektuhan ng mga usal, meron din yung lakas para humarap sa nag-aalab niyang presensya na merong basbas ng kaptan. Dahil sa ganoong uri ng kaganapan, wala nang nagawa si Tadag kundi ang humingi ng lakas sa diwatang gumagabay sa kanya. Pagtawag niya sa pangalan nito sa kanyang isipan, kitang-kita niya ang pag-atras ng mga salum na parabang hindi nito inaasahan ng nilalang na dahan-dahang nagpapakita sa kanilang harapan. Paglitaw ng kaptan, bigla namang nagsiluhod ang mga ito para magbigay galang. Lahat ng iniutos sa mga salum ng diwata, sinunod nito ng walang anumang pagdududa. Upang hindi sila mapaghinalaan ng mga taong napapadaan, minabuti ng kaptan na papasukin yun sa kanyang bakuran. Pag-upo ni Tadag sa upuang naroon sa lilim ng isang puno, dahan-dahan namang gumapang papalapit sa kanya ang mga nilalang. Makalipas lamang ang ilang minuto, ibinigay na sa kanya ng kaptan ang kontrol sa mga ito. Sa pagkawala ng supremo sa paligid, wala namang ibang ginawa itong si Tadag kundi ang magmasid. Maya-maya pa, pagtayo niya,
Narinig naman niya ang isa sa mga salum na panayang pagmamakaawa sa kanya. Subalit kahit anong gawin ng mga ito, hindi na nito mababago ang kanyang pasya. Sa isip-isip noon ni Tadag, dahil ang mga nilalang na yon ang unang nang insulto sa kanya, ipaparanas niya rito ang isang brutal na kaparusahan. Nang makalapit na siya sa salum na sumagot sa kanya, agad naman niya yung hinawakan sa buhok at walang awang kinaladkad patungo sa lilim ng puno. Inilatag niya sa mesa ang ulo nito habang dahan-dahan yung binabalutan ng mga pamako. Matapos niyang masiguro na hindi na makakagalaw ang nilalang na yon, dali-dali naman siyang tumungo sa loob ng kanyang tahanan para kunin ang itak na kanyang ginamit sa pagpuputol ng daliri ng mga batang salum. Nang makabalik na siya sa kinaroroonan ng lalaki, nasipat niya yung pilit namang nagpapalit anyo sa kabila ng mga pamakong nananatiling nakabaon sa katawan nito. Pagsilay ni Tadag na hindi na yon mapipigilan ng kanyang usal, buong puwersa naman niya yung initak sa ulo na siyang naging sanhi ng mabilisang pagkamatay nito. Sa sobrang lakas ng kanyang pagkakahampas, segundo lang ang naging pagitan bago tuluyang bawian ng buhay ang nilalang. Maya-maya pa, tanging paghihingalo na lamang ang nagawa nito habang nakatitig sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, halos panay naman ang pagpupumiglas ng dalawa pa nitong natitirang kasama. Nag-uumpisa na din yung mag-angil pero hindi ito sapat para magawa nilang mapangibabawan ang lakas ng mga usal ni Tadag. Pagramdam naman ni Tadag na dahan-dahan na yung magpapalit anyo, agad naman niya yung nilapitan habang seryosong binubulungan ng, "Sa oras na makakita ako ng pagbabago sa katawan niyo, hindi ako mag-aalangang paslangin kayo. Tandaan niyo, ako ang batas sa lugar na ito. Kaya ko kayong ilibing sa lupa anumang oras na gustuhin ko." Nang marinig naman yon ng dalawang salum, ngumisi lang ang mga ito habang sumasagot sa kanya ang isa ng, "Huwag kang magpakakampante, antingero. Tandaan mo, buhay pa ang mga tagapagmasid namin. Maya-maya lang mapapaligiran ka na dito ng aming mga kasama. Mapapatay mo nga kami. Pero sinisigurado ko sa iyo, hindi ka rin makakaligtas. Magkita-kita na lang tayo sa impyerno." Matapos nitong makapagsalita, laking gulat na lamang ng mga salum nang masipat nilang tumatawa itong si Tadag. Pakiramdam nila, hindi man lang yun nababahala sa kanilang mga kasama. Makalipas lamang ang ilang minuto, itinuro naman ni Tadag sa mga nilalang na yon ang mga bakang dahan-dahang nagiging tikbalang. Sa pagsilay ng mga salum sa mga ito, doon nila tuluyang napagtanto na hindi na pala nila tagapagmasid ang mga bakang kasalukuyang nakatali sa gilid ng bahay. Dahil sa pangyayaring yon, masaya namang inilahad ni Tadag sa kanila na bago pa man madala nila Tiniente Gimo ang mga baka, nagawa na yung mapaslang ng mga kaibigan niya. Ayon pa sa kanya, hindi siya baliw para magpatira ng mga kalaban sa kanyang tahanan. Si Tadag kasi, isang metikulosong tao. Lahat ng bagay, sinisiguro niyang malinis at hindi magdadala sa kanya ng kung anumang panganib. Sa oras na makahawak siya ng kahit na anong nilalang na hindi panig sa kanyang kapangyarihan, pinapatay niya yon ng walang basihan at anumang paglilitis. Dahil sa ganoon niyang pag-uugali, kung kaya't karamihan sa mga nakakalapit sa kanyang mga nilalang ay ang mga itinuturing niyang kalaban. Hindi rin siya nagagawang malapatan ng kahit na anumang sakit na ipinapalipad hangin ng may galit sa kanya sa kadahilan ng metro kwadrado ang mga pangontrang nakabaon sa kanyang bahay. Matapos ang mga pangyayaring yon,
Halos wala namang magawa ang mga salum kundi ang magmura. Bagaman nag-uumapaw na ang galit nila kay Tadag, pinipili pa rin nilang huwag magpalit anyo alinsunod sa utos nito. Ang labis kasi noong ikinakatakot ng mga nilalang ay ang iisang desisyon ni Tadag. Naniniwala din silang malabo nila yung mabali dahil sa lakas ng pansariling pagpapasya nito. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, nanatiling tahimik lang naman si Tadag habang pinagmamasdan ang mga nilalang. Nang maramdaman niyang unti-unti na yung kumakalma, nagpasya siyang harapin yun pansamantala para naman makapag-usap sila kahit papaano. Aminado din kasi siya noong mga oras na yon, kinakailangan niyang makakuha ng sapat na detalye ukol sa kinaroroonan ng lahi nito. Sa pag-uumpisa ng kanyang pagtatanong, purong pagtatanggi lang naman ang nagawa ng mga salum. Ilang beses na din niya yung binantaan pero nakapagtatakang hindi man lang yun natitinag. Nang mapagtanto niyang wala ng saysay ang kanilang pag-uusap, doon na siya nag-umpisang gumalaw para pahirapan ang mga ito. Sa muling paghawak niya ng itak, dali-dali naman niyang kinaladkad ang isa sa mga salum patungo sa kinaroroonan ng bangkay ng kasama nito. Sinubukan pa nitong lumaban sa kanya pero wala din yung nagawa dahil sa tindi ng mga pamakong nakakapit sa kanilang mga katawan. Nang mailapat na ni Tadag ang ulo nito sa duguang mesa, muli na naman niya yung tinanong ukol sa eksaktong lugar na kinaroroonan ng pugad nito. Subalit, nang marinig niya ang pakikipaglaro sa kanya ng nilalang, walang pagdadalawang isip niyang tinaga ang kamay nito, sabay wika dito ng, "Sa lahat ng ayoko, yung sinisira ang ulo ko. Tingnan natin maya-maya kung magagawa mo pang tumawa sa pagmumuka ko." Matapos niyang makapagsalita, bigla namang sumigaw ng napakalakas ang nilalang dahil sa tindi ng pinsalang kanyang natamo. Pilit nitong nilalayo ang kanyang braso sa palakol ni Tadag pero bigo siyang magawa ang bagay na yon. Makalipas lamang ang ilang minuto, agad naman yung binunot ni Tadag at mabilis ang ibinaon sa dibdib ng salum. Sa sobrang lakas ng pagkakahataw niya roon, huli na ng kanyang malaman na inabot na pala ang puso ng nilalang. Dahil sa kanyang ginawa, kung kaya't agad naman yung naghingalo habang nakatitig sa kanya. Sinubukan niya pa yung buhayin pero hindi na din nagawa pang lumaban ng lalaki. Sa pagkamatay nito, hindi na siya nag-alangan pang kaladkarin papalapit sa mga bangkay ang natitira nitong kasama. Medyo blanko na din kasi ang kanyang pag-iisip, lalo pat bigo siyang makakuha ng anumang detalye tungkol sa kinaroroonan ng pugad ng mga nilalang. Ang tanging nasa isip na lamang niya, maaaring wala talaga sa plano ng mga itong magsalita mula pa umpisa. Para mapatunayan ang mga bagay na kanyang naiisip, muli niyang tinanong ang mga salum kung saan ang pugad ng angka nito. Pagrinig niyang tumawa lang naman ang nilalang, hindi na siya nagdalawang isip ang putulan yon ng binti. Upang masigurong maghihirap ng husto ang nilalang, panayad lamang ang kanyang pagtaga sa binti nito gamit ang napakatalas na talim ng kanyang palakol. Halos ilang beses din niyang naramdaman ang buto nitong bumaon sa talim hanggang sa dumating ang puntong hindi na nakayanan ng nilalang na yon ang labis na paghihirap na kanyang dinaranas. Ilang beses pa yung nagmakaawa sa kanya na wakasan na ang buhay nito, pero tila bang naging bulag at bingi itong si Tadag. Imbis na maawa siya sa nilalang, mas lalo niya pa yung pinahirapan hanggang sa tuluyan na yung magsalita. "Itigil mo na yung ginagawa mo. Magsasalita na ako. Magsasalita na ako." Wika nito sa kanya. Matapos naman niyang marinig ang sinabi ng salum, doon pa lamang niya itinigil ang kanyang ginagawa. Sa pagbaba niya ng tangan niyang itak,
Agad namang inilahad sa kanya ng lalaki ang kinaroroonan ng iba pa nitong mga kasama. Ayon dito, hindi nalalayo sa kanilang baryo ang pugad nila. Nakatago yun sa isang malaking bundok kung saan pinaiikutan yun ng nagsisilakihang puno. Marami ding palatandaan na yun na ang kanilang pugad, gawa ng sumisimoy roon ang napakabigat na presensya dahil sa puot na nagmumula sa mga biktimang pinatay nila. Pagtatapat pa nito sa kanya na kahit mga ordinaryong antingero, magagawa nitong matunto ng kanilang pugad. Mariinding inilahad ng nilalang, wala sa plano ng kanilang pinuno ang magtago. Hindi rin yun nababahala sa kahit sino man, gawa ng nagtatangan din yun ng hindi kapani-paniwalang kakayahan. Dagdag pa nito sa kanya na matagal na siyang hinihintay ng pinuno nila sa kanilang pugad. Sa katunayan, kaya sila nito ipinadala, gawa ng naiinip na yon kakahintay sa kanya. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, agad naman niya yung initak sa ulo nang wala ng kahit na ano pang sinasabi. Para sa kanya, nakuha na niya ang kinakailangan niya sa nilalang na yon, kung kaya't wala na yung silbi. Hindi naman niya maaaring buhayin pa ito, lalo pat naniniwala siyang may posibilidad pang mambiktima ang nilalang na yon. Habang pinagmamasdan niya itong dahan-dahan ng binabawian ng buhay sa kanyang mga kamay, halos manginig naman ang kanyang sistema dahil sa huling mensahe sa kanya ng salung. Sa isip-isip niya noon, napakayabang ng supremo ng lahi nito, lalo pat wala pala yung kinakatakutang albularyo. Para kay Tadag, kinakailangan niyang mabigyan ng leksyon ng nilalang na yon upang matigil na ang kasamaan nito sa mundo. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto niyang patay na ang tatlo, agad naman niyang inutusan ng mga nagpakitang tikbalang na dalhin na sa talahiban ng mga bangkay ng kanyang mga napaslang. Inabisuhan din niya yung bago lisanin ang pinagtapunan ng mga katawan. Kinakailangan nilang masiguro na makakain yon ng mga balbal. Yun kasi ang pinakaparusa niya sa mga salung, nang sa gayoy kahit patay na ang mga ito, magagawa pa rin siya nitong maalala. Kung hindi niyo kasi naitatanong, isa sa mga kakayahan ng mga balbal na pigilan ang mga kaluluwa ng mga bangkay na kinain nila na makatawid sa langit man o impyerno. Walang nakakaalam kung papaano nagagawa ng nilalang na yon na pumigil sa kaluluwa sa kadahilan ng wala ni isang antingero ang nakakaalam sa pinagmula ng ganoong uri ng abilidad. Bagaman marami ang kumakalat na usapin ukol doon, hindi pa rin yon pinaniwalaan ni Tadag, lalo pat wala yung gaanong basihan. Naniniwala lamang siya sa mga haka-haka kung talagang totoo yung napatunayan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, minabuti na niyang pumasok sa loob ng kanyang tahanan. Iniwasan muna niyang gumawa ng hakbang, lalo pat kikitain niya kinabukasan ang pangkat ni Teniente Gimo. Naniniwala si Tadag, marami yun sa kanyang maitutulong dahil sa kasanayan ng mga ito sa gubat. Alam din niyang malakas ang pangkat ng kanyang kaibigan sa kadahilan ng isa yun sa mga nilalang na kinakatakutan sa duenyas. Sa pagsapit ng umaga, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang makipag-usap sa mga trabahador niya. Maaga din siyang naglibot sa kabuuan ng kanyang lupain upang masigurong walang mga nagmamasid sa paligid. Habang binabagtas niya ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ng dalawa niyang tauhan na sumama sa kanya. Noong una, normal lang ang paksang tinatalakay nila. Pero nang madapo ang kanilang paksa tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita, doon na dahan-dahang nag-umpisa ang pag-iba ng simoy ng hangin. Sinubukan pang ilihis ni Tadag ang pinag-uusapan nila pero tila bang may konting karunungan ng kanyang mga trabahador ukol sa totoo niyang pagkatao. Makalipas lamang ang ilang minuto,
Seryoso namang nagwika sa kanya ang isa sa mga ito. Mga antingero ho kami, Manong Tadag. Matagal na ho namin kayong pinakikiramdaman. Ngayong napatunayan na namin ang aming hinala, asahan niyo ho, tutulong kami sa inyo sa abot ng aming makakaya.